Dahil siya ay pinatumba ng babae. Pagkatapos ng 6 na buwan, direkta na ipinanganak ng babae ang bata sa kanya. Pinanagutan siya ng babae. Kaya't siya ay tapat na nagpakasal sa babae. Ngunit matapos ang kasal, doon niya natuklasan kung gaano kasama ang babae. Palaging nag-aayos at nagmumukhang maganda bago lumabas. Iniwan siya na mag-isa sa bahay na alagaan ang bata. Sa araw na iyon, hindi na niya napigilan ang sarili na subaybayan ng lihim ang kanyang asawa. Totoo nga, natuklasan niya ang katotohanan na hindi tapat ang kanyang asawa. Ngunit hanggang sa sila ay bumalik sa kanilang tahanan. Ang asawa ay nagpakita ng kalmaduhan at walang pakialam. Hindi niya matiis ang kawalan ng pakialam at pagtataksil ng kanyang asawa. Sa galit, siya ay mariing itinulak ang kanyang asawa. Ngunit ito ang aksyon na nagdulot ng trahedya, na nagresulta sa pagkamatay ng asawa dahil sa pinsala sa likod ng ulo. Ngunit nang mahipo ng isang patak ng tubig ang noo ng asawa, doon niya naalala na hindi niya naipasara ang gripo ng bata na naliligo. Nagmadali siyang umakyat sa taas upang tingnan. Ngunit wala na siyang magagawa. Ang sanggol na kakaisa lang ng buwan ay namatay sa bathtub. Siya rin ay nahatulan ng kasong pagpatay. Ipinarusahan ng 15 taon sa bilangguan. 5 taon ang lumipas. Nakatakas siya sa isang operasyon sa appendix. Pagkatapos ay siya ay kumuha ng isang batang lalaki sa isang supermarket. At sa mabagsik na tono, nagbanta sa ina ng bata na dadalhin siya palayo. Sa proseso ng pagtakas, natuklasan niya na ang pangalan ng babae ay Ella, isang hiwalay na single mom. At sa harap ng biglang pagdukot, ang panloob na pagkabalisa ni Ella ay tumaas na parang galit na alon. Hindi niya alam ang motibo at layunin ng estranghero na ito. Ngunit kahit sa panaginip ay hindi niya inaasahan. Ang lalaking nasa harap niya ay magbabago ng kanyang buhay ng lubusan. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang patrol car. Kapag para sa kaligtasan ng bata, hindi rin siya maglalakas loob na gumawa ng anumang hakbang. Agad silang nakarating sa bahay ng tatlo. Pagpasok pa lamang, nakita agad ni Ella sa TV ang balita ng pagtakas ng isang pumatay. Sa katunayan, ang lalaking ito sa harap ay isang pumapatay na tumetakas. Upang maiwasan ang pag-akusa sa ina at anak na nagtatago, kinailangan ni Nick na gumawa ng praktikal na aksyon para agawin si Ella. Pagkatapos, gently niyang itinaas ang paa ni Ella, at maingat na inilagay sa tabi ng upuan. Pagkatapos, maingat na binalot ng lubid. Sa proseso, pinipilit na hindi masaktan ang kanyang balat, at ang hakbang na ito ay lalong nagpasindak kay Ella, dahil wala siyang kaalam-alam sa layunin ni Nick. Nang atali ni Nick si Ella, pumasok siya sa kusina upang maghanda ng hapunan para sa kanila. Matapos ihanda ang hapunan, maingat na pinapalamig ang pagkain. Pagkatapos, pinakain ng isang kagat-kagat si Ella. Ang mga mata ni Ella mula sa takot ay unti-unting naging nalilito. Hindi siya makapaniwala sa napakamaamong pag-uugali ng taong nasa harap niya, na siyang nangungunang kriminal sa pagpatay. Sa pagdating ng madaling araw, pagkatapos buksan ni Nick ang tali kay Ella, plano na niyang umalis. Ngunit dahil sa madalas na pagpatrolya ng mga pulis sa paligid, si Nick ay hindi nakahanap ng pagkakataong umalis. Kaya napilitan siyang manatili sa bahay ni Ella at maghintay ng pagkakataon. Isang umagang maaliwalas, maagang bumangon si Nick upang ihain ang masarap na almusal sa mag-ina. Habang kumakwentuhan siya kay Henry, natuklasan ni Nick na si Ella ay kasal na sa kanyang asawa 10 taon na ang nakararaan. Pagkatapos, si Ella ay kusang kumuha ng lubid at lumapit sa kanya. Hindi ko nakakailanganin yun. Pero kung dumating ang araw na kailangan mong sabihing binaon kita, hindi ka magsisinungaling. Napaka-thoughtful ni Nick. Dahil dito ay nabawasan din ang takot nina Ella at Henry sa kanya. Itinuro ni Nick ang masasarap na pagkain sa mesang papel. Nagpahayag ng pasasalamat sa pagpapahintulot sa kanya na mag-overnight. Si Henry ay nanggigil na inuudyok si Ella na subukan ang masarap na pagkain. Si Ella ay tumigil matapos kagatin ang isang piraso. Dahil ang almusal na ito ay sobrang masarap, kaya't hindi maiwasang masulyapan si Nick ng ilang beses. Ngunit ngayon ay araw ng paggawa. Ang tren ay hindi tumatakbo sa isang araw. Maaari lamang na tumuloy si Nick sa bahay ni Ella, upang suklian ang mag-ina. Si Nick ay aktibong nag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Naayos ang sira-sirang hagdan. Ayosan ang magulong dekorasyon. Nagpa-maintenance rin ang sasakyan ni Ella. At sa prosesong ito, parang ama, tinuruan niya si Henry kung paano palitan ang gulong ng kotse. Mag-aantay ako ng pag-aaral kung paano ayusin ang gulong ng sasakyan. Lalo na kapag may babae sa tabi mo. Pagkatapos ay maingat niyang tinuruan si Henry kung paano maglabas ng lakas sa baseball. Habang tinitingnan ng lalaking napakamaamo sa harap, hindi na nakakaramdam ng takot si Ella sa kanyang puso. Sa halip, pumalit ang isang matagal nang nawawalang pagmamahal. Agad naman siyang kumuha ng karayom at sinulsi ang pantalon ni Nick. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, may matamis na amoy sa hangin. Nakakalungkot na hindi nagtagal ang magandang panahon. Biglang pagkatok sa pinto ang samayra ng katahimikan. Hinawakan agad ni Nick Jianju ang si Ella mula sa likod. Muling ipinaalam kay Henry na paalisan ang kalaban. Swerte na may kapitbahay na nagpaalala sa kanila. Kamakailan lang may mga kriminal na naglipana sa paligid. Kaya mag-ingat sila.
Nagdala pa ng isang kahon para sa kanila. At sa harap ng ganitong napakagandang pagkakataon, hindi rin humingi ng tulong si Henry sa kapitbahay. Sa halip, maingat na pinaalis niya ang kapitbahay. Naiintindihan ni Nick na tinanggap siya ni Henry. Natuklasan din ni Ella ang paghanga ng kanyang anak sa lalaking ito. Alam din niya na lagi niyang hinahangad ang isang ama tulad ni Nick. Pagkatapos, kinuha ni Nick ang mga persika. Gusto niyang magluto ng masarap na pagkain para sa mag-ina. Isa-isang tinuruan ni Nick sila kung paano gumawa ng peach pie. At ang magaan na eksena ay parang isang magandang larawan ng pamilya. Sa panahon ng prosesong ito, tuwing hindi sinasadyang nagkakasalubong ang dalawa, nagpapabilis ng tibok ng puso ni Ella, kahit pa nagtitirik ang kanyang katawan ng kaunti. Nakita rin ni Henry ang kakaibang kilos ng kanyang ina. Iniisip niya na baka may nararamdaman ang kanyang ina sa lalaking nasa harap nila. Ang aroma ng peach pie ay pumupuno sa silid. Nakakapanggana. At sa ilalim ng catalysis ng matamis na pagkain na ito, ang kanilang damdamin ay mabilis na umiinit. Sa gabing yun, hinagod ng dahan-dahan ang kamay ni Nick patungo sa baywang ni Ella. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, dahan-dahang lumapit si Ella sa kanyang yakap. Isinara ang kanyang mga mata, lumulubog sa katahimikan at tamis ng sitwasyon. Ang bahagyang paggalaw ay nagpaparamdam kay Nick na ayaw niyang umalis. Sa huli, ito rin ang unang beses na naramdaman niya ang init ng tahanan. Ngunit alam niya na manatili sa ganitong sitwasyon, magdudulot lamang ito ng panganib sa ina at anak. Sa kasalukuyang oras, biglang nawala ang patrol na sasakyan ng pulisya. Natanto ni Nick na ito ang pinakamagandang pagkakataon upang umalis. Kaya't nagpa siya siyang umalis kaagad. Ngunit si Ella ay hamarang sa kanya sa huling sandali. Ganito nga, at sa tulong ng matamis na pagkain, sa gabing yun, si Ella nang walang pag-aatubiling ipahayag ang pagmamahal sa kanyang puso. Ipinagsabi kay Nick ang 10 taon ng kalungkutan at pagkawalang kilos. At si Henry ay masayang tinanggap ang pagdating ng bagong ama. Kinabukasan, patuloy na ginampanan ni Nick ang papel ng mabait na asawa at mapagmahal na ama. Matigang nagtuturo siya kay Henry ng iba't ibang kasanayan sa buhay. At tahimik na tinanggap ang mabigat na responsibilidad sa bahay. Pati na ang pagpaplansya ng damit ni Ella. Maliban sa paglalakad ng walang pagtatago kasama si Ella sa ilalim ng araw, ginawa ni Nick ang lahat ng kanyang makakaya. Nagpalit din ng floral skirt si Ella, inspirasyon ni Nick. Nagsayaw sila ng isang romantikong rumba. Umaasa silang mananatili ang magandang panahon na ito. Ngunit ang pagiging wanted ni Nick ay isang katotohanang hindi mababago sa mapait na realidad. Upang mailigtas si Ella ng maaga, ang kapitbahay ay biglang iniwan ang bata sa harap ng pintuan at tumakbo. Bagaman si Ella ay medyo walang magawa, ngunit dinala pa rin niya ang bata ng kapitbahay sa loob ng bahay. Hindi galit si Nick. Sa halip, siya mismo ang lumapit at naglaro ng baseball sa likod ng bahay kasama ang bata. Buong hapon silang tawanan at tawanan. Ganun na lang yun. Nang dumating ang kapitbahay upang sunduin ang anak, naglalaro sa TV ang balita tungkol sa paghahanap kay Nick. Mukhang napagtanto ng batang lalaki ang isang mahalagang clue. Pinipilit niyang sabihin sa kanyang nanay na si Nick ay nandito lang. Gayunpaman, akala ng nanay na nagpapatawa na naman ang kanyang anak. Biglang may hampas sa kanyang muka. Tahimik na rin ang batang lalaki. Bagaman natapos ang krisis na ito, ngunit napagtanto ni Ella na hindi pwedeng mawala ang sitwasyong ito. Nagnanais siyang sumama kay Nick at umalis. Ngunit patuloy pa rin siyang nag-aalinlangan sa kanyang puso. Sila ay nagdaos ng buong hapon na puno ng tawanan at saya. Hanggang sa hindi na siya naglalakas loob lumabas ng bahay. Ang kanyang dating asawa ay mahilig sa mga bata, ngunit nang magdesisyon silang magkaroon ng pangalawang anak, maraming pagkalaglag si Ella. Ang bata ay namatay muli dahil sa maagang panganganak. Gayunpaman, nakakapanghinayang. Siya ay nagkaroon lamang ng isang sanggol. Hanggang sa ikalimang pagbubuntis, si Ella ay ilang beses nagdanas ng pagkakunan. Ang mundo ni Ella ay naging mapanglo. Ang dating asawa niya ay mahilig sa mga bata. Naglakas loob siya na ibunyag ang kanyang mga lihim na nasa kalooban. Iniisip ni Ella na hindi niya deserve ang pagmamahal ni Nick. Hindi rin nila kayang harapin kung paano mawawala si Nick. Ngunit matapos marinig ni Nick, walang pakialam siya. At aliw na sabi kay Ella. Sa ilang paraan, pareho silang nahuhulog sa pagkakatali. Baka ito ang nagdulot ng kanilang pagkikita. Nagbigay daan din para sa kanilang magkakilala ng init at pag-asa sa kanilang paglalakbay sa buhay. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, nagpa siya ang dalawa na magtakas patungong Canada. Nang gabing iyon, ibinahagi ni Ella ang desisyon sa kanyang anak na si Henry. Gayunpaman, nakakapanghinayang. Ngunit hindi niya kayang iwan ang tahanang nagpatotoo sa kanyang paglaki. Ngunit sa pamimilit ni Ella, sa huli, pinili ni Henry ang umalis sa Canada. Pero ayaw umalis ni Henry. Ngunit ayaw umalis ni Henry.
ngunit ayaw umalis ni Henry. Ngunit sa pamimilit ni Ella, sa huli, pinili ni Henry na tapangang hakbangin ang hakbang na ito. Sa ika-4 na araw ng umaga, maaga silang nagsimulang mag-ayos ng kanilang gamit. Gayunpaman, sa proseso ng pag-aayos, bigla na lamang sumugod si Henry palabas ng kwarto. Sa katunayan, may balak siyang magpaalam at magpaalam sa babaeng kanyang iniibig. Hindi inaasahan na napakatalino ng babae. Nang malaman niya ang biglang desisyon na pupunta siya sa Canada. Ngunit nang magpasya silang magkaroon ng pangalawang anak, si Henry ay naguguluhan sa kanyang sarili, agad niyang inamin ang katotohanan. Dahil tiwala siya na hindi magsasalita ang babae. Sa daan pa uwi, biglang nagtagpo si Henry ng isang patrol na pulis. Nagduda ang pulis sa binatang hindi nasa paaralan ngayong Lunes. Kaya't nagpasya siyang personal na ihatid ito pa uwi. Ngunit ayaw umalis ni Henry. Ngunit sa matigas na pakiusap ng pulis, sa huli ay sumakay pa rin siya sa patrol. Nang makita ni Ella ang patrol ng pulis, biglang naging nerbiyoso ang kanyang muka. Naakit ang pulis sa mga bagahe sa loob ng sasakyan. Si Ella ay agad nagpanggap na pupunta para magbenta ng lumang gamit. Hindi gaanong tinanong ng pulis. Pagkatapos ng simbolo-ikong inspection, umalis na. Si Nick ay nakakita ng eksena mula sa itaas. Na-realize niya na hindi na pwedeng patagilan pa. Kaya't nagmadali siyang utusan si Ella na agad pumunta sa bangko at kumuha ng pera at umalis na. Ang malaking pag-withdraw ng pera na may kahina-hinalang tato, nagdulot ng maraming tanong mula sa mga empleyado ng bangko. Dahil sa sobrang kaba, nagpakita ng butas si Ella. Swerte na sa tulong ni Henry, na kayanin nilang lampasan ang mga pagsubok. Sa kasalukuyan, si Nick na nag-iisa sa bahay ay biglang nagkaaberya sa dumalaw na kapitbahay na babae. Nagmadali siyang magpaliwanag na siya ay isang tub-ero. Ngunit hindi siya sigurado kung nahalata ba siya ng kapitbahay. Kaagad umuwi si Ella at Henry pagkatapos umalis ng kapitbahay na babae. Sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring magdulot ng panganib si Dan sa kanilang kalagayan. Habang abala ang tatlo sa pag-aayos, ang malayong tunog ng alarm ay sumabog sa hangin. Biglang nataranta si Ella. Ngunit ang nasa isipan niya ay agad itago si Nick. Ngunit niyakap siya ni Nick ng mahigpit. Dahil batid niya na wala nang magagawa sa sitwasyon. Parang nawala ng kaluluwa. Muling ibinindig ni Nick si Ella gamit ang lubid. Pagkatapos ay mariing tumingin sa kanya. Sa mahinahong boses, sinabi ang huling salita. Pero kailangan pa ng 20 taon para lang makasama ka ulit ng 3 araw. Pagkatapos ng huling halik ng pamamaalam, ang pagtulungan ay nakatakdang mangyari. Walang sino man ang nakakaalam kung paano natukoy ng pulisya ang kanyang lokasyon. Alam lamang na nadagdagan ng 10 taon ang kanyang sentensya dahil sa pagtakas at pang-aabduct. Ito rin ay nangangahulugang si Nick ay magdaraos ng hanggang 20 taon sa bilangguan. Si Ada ay nagsikap na makahanap ng isang abogado. Sinubukan niyang linisin ang pangalan ni Nick mula sa alegasyon ng pang-aabduct. Ngunit mahigpit na binalaan siya ng abogado. Ang pagtatago sa isang tumakas na kriminal ay isang malubhang krimen. Kung magpapatuloy ka sa ganitong pag-uugali, hindi lang magdudulot ito ng kaguluhan sa bilangguan, kundi maaari mo ring mawala ang karapatan mo sa pangangalaga kay Henry. Sa harap ng walang magawa, patuloy lang ang pagpapabeya ni Ada kay Nick. Patuloy siyang bumibisita sa bilangguan, kahit na ang kanyang pagsisikap ay tulad ng malakas na alon. Ngunit palaging hindi ito pinapansin ni Nick. Tinanggihan niya ang lahat ng bisita, kahit sa mga sulat ay ayaw niyang tingnan. Sa puso ni Ada, malinaw din, na ginagawa ni Nick ang lahat para protektahan ang sarili. Kahit ganon, hindi pa rin sumuko si Ada. Ang panahon ay lumilipad. Ang kabataan ay madaling lumipas. Ang 20 taon ay biglang lumipas. Nag-transform na si Henry bilang isang mature na lalaki. Siya ay nagpapatakbo ng isang matagumpay na tindahan ng fruit pies. Ang pinakapansin-pansing tatak sa tindahan. Ang pinakamahalaga ay ang pagtuturo ni Nick sa kanya ng baraha ng durazno. Sa araw na yon, bigla siyang nakatanggap ng sulat. Mahal kong Henry. Sanay yung inaalala pa rin ang alaala mo sa akin. Malapit na akong matapos sa aking buhay sa bilangguan. Hindi ko alam ang tungkol sa iyong may bagong kasintahan na ba? Kung hindi pa ganoon, gusto kong malaman ang iyong opinyon. May pagkakataon pa ba ako na makasama siya sa natitirang panahon ng aming buhay? Umaasa na makatanggap ako ng iyong tugon. Ngunit kahit piliin mong manahimik, maiintindihan ko rin kung magpapatuloy sa ganitong paraan. Hindi nagatubili si Henry. Agad na sumagot, dahil batid niya ng mabuti ang tungkol sa kanyang ina. Matagal nang inaasam ang pagdating ng araw na ito. Hindi nagtagal ay nabawi ni Nick ang kanyang buhay. Sa ilalim ng tingin ni Ella, ang isang malabo na anyo ay unti-unting lumilinaw. Naghintay siya hanggang sa puno na ng mga kulubat ang kanyang mukha. Naghintay hanggang sa puting buhok na parang niebe. Hanggang sa wakas, nakapaghintay siya kay Nick. Hindi siya nagatubiling gamitin ang kanyang 20 taon ng kalayaan upang makamtan ng 3 araw ng pagsasama nila. Mula nang pumasok si Nick sa kanyang buhay, ang dalawang nag-iisang puso, ang kanilang kapalaran ay nakatakdang magligtas sa isa't isa. Kahit pa ang mga taon ay mabilis na lumipas,
Ang paibig sa pagitan nila ay tulad pa rin ng dati. Ang paglalakbay ng kanilang pagmamahalan marahil ay payak at walang kahulugan. Ngunit ang tunay at mainit na damdamin na taglay nito. Ngunit parang walang katapusang sinag ng mga bituin. Sa tahimik na gabi, patuloy itong kumikislap.